Good morning guys, good morning sa inyong lahat. So bagong video naman tayo. So pag-usapan natin ngayon yung job description ng third officer sa barko. Ano nga ba yung trabaho ni third mate sa barko, no? The views and opinions expressed in this video are those of the video owner and vlogger and do not necessarily reflect the policies and position of the employer, the company, and its management. So disclaimer lang, galing ako sa ibang kumpanya, then nung lumipat ako rito sa bago kong kumpanya is meron talagang mga pagbabago sa trabaho, no? Especially doon sa mga papeles. Yun lang naman yung kadalasan nagbabago yung sa papeles kasi yung iba about sa safety is bihira naman magbago yan. So meron din talagang kumpanya na si third mate ang sa navigation, meron ding si second mate ang sa navigation. So depende yan sa sasampahan nyo. So yung sasabihin ko ngayon dito is base lang sa aking na experience, no? So unang function mo as third officer sa barko is syempre yung bridge watchkeeping duty, no? So meron kang duty 8 to 12. 8 AM hanggang 12 noon, tsaka 8 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, no? So yung sunod is yung port watchkeeping, no? Sa puerto, tumba-tumba kami ni Segundo. So 6 to 12 ako doon. So kaya bakit kayo nagtutumba-tumba ni second mate? Kasi si chief mate ay busy yan sa kargada, no? Sa ballasting, deballasting. So ikaw naman yung duty. So kung ano yung mga safety na babantayan sa barko, lahat, so ikaw yung in charge niyan, no? So during port watchkeeping guys, so ikaw rin ang magsusupervise ng cargo operation, no? Isa ka rin doon sa magbabantay niyan. So in case na umulan man, 'di ba? Kailangan isarado yung bodega, so ikaw yung in charge diyan. Inform mo agad si chief mate o kaya may mga pagbabago sa discharging plan o kaya sa loading plan nila. So inform mo rin si chief mate. So dito guys sa kumpanya na to, si third mate din ang in charge sa documentation na related sa provision store. So sa provision, ako dito yung in charge sa victualling na tinatawag, no? So actually dalawa kami ni Mayor, hihingin ko lang lahat ng mga items na natitira sa kanya, mga ROB ganyan. So ako na yung gumagawa ng victualling. So comment lang kayo dyan sa baba kung gusto nyong gumawa ko ng video nun sa victualling para in case na mas sumampa kayo dito sa kumpanya namin is alam nyo na rin paano gawin, no? Pero hindi naman mahirap yon, madali lang yung guys. So monthly ginagawa ko yon, no? Sinesend ko kay kapitan yon. So pero sa susunod na natin pag-usapan yung about sa victualling, no? So hindi rin mawawala yung pinaka main na trabaho mo, no? Is yung maintenance ng safety equipment or life saving equipment, no? Pati yung firefighting equipment. So ikaw ang in charge talaga sa maintenance guys. Alam naman yan ng kadalasan ng mga nagbabarko na si third mate ang magme-maintain ng mga safety equipment, no? So marami-rami yan guys. So yan lang. Meron na rin akong mga in-upload na video about sa mga life saving appliances tsaka firefighting equipment sa barko. So pwede nyo rin panoorin yung guys, no? Dito in charge din ako sa updating ng safety and emergency procedure. So ako yung nag-update ng mga katulad ng ARP manual, no? Mga crew list na nakadikit sa akomodasyon, tsaka sa master list, no? Ako rin ang nag-update niyan, guys. So kung merong mga pagbabago, kung may sasampa na kapitan tapos babaguhin niya yung master list, so i-update mo lahat 'yan doon sa ating mga manual tsaka sa ARP manual natin, no? Tapos syempre yung mga master list na rin natin sa accommodation, no? Kasi marami-rami din 'yan. So need mo rin i-update yan kung merong mga pagbabago. Dito nga kada may sasampa na bagong crew member, so ina-update ko lahat ng master list, no? Pati mga crew list sa accommodation. Susunod guys is preparing of drills and exercise. So ikaw talaga ang in charge dito sa mga drill, no? So ang ginagawa ko diyan guys, once na meron kaming drill na may napag-usapan na kami ni kapitan na schedule ng drill, so ini-inform ko na agad yung engine room, yung galley, no? Tsaka sila boson kasi para aware sila kung anong oras yung drill para sa ma-prepare nila yung mga trabaho nila kasi baka may mga plano silang trabaho, no?
maaberya yung trabaho nila gawa ng nabigla nga sila, no? So para makapag-prepare sila. Then inform mo na rin yung mga magkakandak ng training. Example, merong training na related kay chief engineer, no? Siya yung magiging instructor nung time na yon. So inform mo siya na, chief, kailangan mong i-discuss to mamaya, o kaya kailangan mo i-discuss to bukas. Then sila second mate, sila chief mate, kung meron silang kailangan i-discuss doon sa training, no? Next is task according to master list. So during emergency guys, meron kang sariling duties and responsibilities, no? So as per master list 'yon. So dito, ikaw rin ang mag-update ng mga station bell, yan, telephone list, tapos familiarization booklet, no? Yung mga familiarization ng mga sasampang crew. So ikaw rin ang gagawa noon, tapos yung master list ikaw rin ang mag-update katulad ng sinabi ko kanina. Tsaka meron niyang guys station bell na para lang talaga sa isang crew, no, yung papel na maliit. So yun ang ibibigay mo sa kanila. So once na may bagong crew na sasampa, so bigyan mo rin siya, no. Then kung may bago ring crew na pangalan, yung telephone list nyo rin, so update mo rin kung meron, kung kailangan, no. Next is security task according to SSP, no. Yun lang naman yun, yung sa security watches nyo. Then, ang sunod niyan is yung pag-assist kay second mate na mag-update ng navigational publication. So, dati siguro nung hindi pa paperless yung barko, so maraming ina-update na mga publication. So, ngayon mas madali na lang siya. So, dito normally si second mate na lang gumagawa. So, inaaral ko na lang para just in case, 'di ba? Tayo ang substitute kay second mate in case na may mangyaring masama kay second mate. So, tayo yung substitute. Kaya dapat alam din natin yung main na trabaho ni segundo, no. Then ang sunod guys is yung mooring operation, no. So sa mooring operation, in charge kami ni Boson, yung team ni Boson at saka ako doon sa may forward. So doon sa dati kong company, dito ako actually sa bridge noon. Si chief mate ang nasa forward station. So nung lumipat na ako rito, so nagbago na yung trabaho ko. Ako na yung in charge doon sa proa, sa my forward station, sa mooring. So lagi mong tatandaan na team leader ka doon. So lagi mo silang i-inform about sa safety, na dapat mag-ingat lagi sa lubid kasi isa yun sa pinaka-critical job sa barko, no, yung mooring. Tapos syempre yung training and drills na documentation, no. So ikaw ang in charge niyan guys sa mga drill, mga paggawa ng drill report. Kaya dapat yung mga drill nyo rin guys is updated as per sa inyong drill planner, no. Tapos meron pa yang nangyayari, may mga additional na mga training pa yan na sinesend ang company sa inyo, no. So idadagdag mo yun sa mga training nyo. So sa susunod, plano ko rin gumawa ng video regarding sa paggawa ng tamang drill report, no, kasi minsan sa mga port state, chine-check nila yan yung drill report nyo kung paano nyo ginagawa, no. Hindi pwedeng, kasi kadalasan, so sa kadalasan na ginagawa na is copy paste na. So dapat tingnan nyo rin at basahin nyo kung ano yung pinanglalagay nyo doon. So meron naman yan sa SOLAS guide, no, sa SOLAS natin na libro, meron yung guide doon kung paano gumawa ng drill report, yung tamang paggawa. So dito rin guys, ang susunod is a safety meeting, no. In charge ako sa paggawa ng safety committee meeting. So ako yung gumagawa ng report na yan. So monthly, kada buwan meron kaming safety meeting dito. Then papadala ko kay kapitan once natapos na yung report ko, no. Pagkatapos ng meeting, iti-take note mo kung ano yung mga diniscuss nyo sa meeting, diniscuss ni kapitan, para yun ang mailagay mo sa inyong report. Then kadalasan naman dyan guys, pinapadala na rin ng opisina yung mga additional na mga topic na kailangan yung i-discuss sa safety meeting, no. Yun, idadagdag mo rin yun. Then aside from that, meron ding mga observation yan si chief mate sa isang buwan, kung ano yung observation ni chief mate related sa safety ng barko. Then ilalagay mo rin doon kung ano yung mga naobserbahan ni chief mate at saka paano nyo ma-improve yung safety sa barko, no. Yun kasi ang purpose ng safety meeting, makita yung mga pagkakamali nyo nung nakaraang buwan, then paano ma-improve. So subordination naman tayo guys. Syempre ang susundin mo sa barko ay si kapitan at saka si chief mate, no. So regarding sa mga
Crew complaint, kung merong mga reklamo ang mga crew, tinatanong ko yan guys dito kay Kapitan, dinidiscuss namin ni Kapitan yan. Then kung related naman sa mga safety equipment ko, mga safety appliances ko, so si chief mate naman ang kinakausap ko regarding dyan sa mga concern na yan. Sunod is yung superiority guys, no, watch keeping personnel on deck. So yung AB tsaka OA sa puerto, ikaw yung pinakamataas dyan sa kanila. So, dyan sila tatawag sila lagi sa'yo kung may mga concern sila kung about sa safety ng barko, no? Especially sa gangway, kung may mga bisita na kailangan ng opisyal na kausapin. So, ikaw yung tatawagin nila, no? So, in charge ka sa lahat ng operation, pero meron kang mga kasama, no? Meron kang AB, meron kang OS dyan. Then, sa substitute naman, yung sinabi ko kanina, ikaw ang substitute kay second officer, no? So kung may yun nga, wag naman sana kung merong nangyaring masama kay second mate, so ikaw ang in charge doon. Ikaw ang papalit sa kanya kasi ikaw yung merong lisensya, no, na gawin yung trabaho ni second mate. So yun guys, yun lang yung job description ng third officer sa barko. Yan yung mga trabaho ni third mate. Then tulad nga ng sinabi ko kanina, depende yan sa inyong kumpanya, sa job description nyo doon pagsampa nyo. Kasi ibang kumpanya meron ding ibang job description ang third mate, no? So basahin nyo na lang. Then maraming salamat sa laging nanonood sa atin. Magkita-kita ulit tayo sa sunod na video. Thank you.